Naisip mo ba na mayroong isang sandali, isang solong, hindi maibabahagi na punto sa oras, na isinulat sa tela ng kawalang hanggan mula pa bago magsimula ang mundo? Hindi ito isang hula ng kapahamakan, ngunit isang pangako ng pagsagip. Ito ay ang paghahayag ng isang banal na plano na napakalalim, kaya nakakaapekto, na kapag ito ay magbubukas, hindi ito mababago ang kurso ng kasaysayan ng tao sa isang mata. Hindi namin pinag-uusapan ang pagtatapos ng mundo, ngunit sa pagtatapos ng isang edad. Malapit na nating galugarin ang 7 mga palatandaan na manggana sa isang pandaigdigang kaganapan na mag-iiwan sa mundo na natigilan, nalilito, at magpakailanman ay nagbago ang dakilang pag-agaw sa bayan ng Diyos. Ito ang kwento ng rapture ng simbahan, isang misteryo ang bumulong sa mga edad, na ngayon ay matalim na pokus. Ang unang pag-sign ay isa sa nakamamanghang kaluwalhatian, isang paningin na nakalaan para sa mga mata ng tapat. Ang Panginoon mismo ay lilito sa kalangitan. Ito ay isang mahalagang punto upang maunawaan. Kapag naganap ang kaganapang ito, hindi magtatakda si Jesus sa mundo. Hindi ito ang kanyang pangwakas, matagumpay na pagbabalik upang hatulan ang mga bansa. Darating yan mamaya. Sa halip, siya ay bababa at lilito sa mga ulap, isang nagliliwanag, maluwalhating figura na bumabagsak sa belo sa pagitan ng langit at lupa. Isipin ito bilang isang banal na punto. Ito ay isang lihim na misyon ng pagsagip, isang pagkuha ng kanyang pinakamahalagang pag-aari bago ang isang panahon ng napakalawak na pandaigdigang kaguluhan. Ang Biblia ay gumagawa ng isang napakalinaw na pagkakaiba sa pagitan ng kaganapang ito, ang rapture, at ang pangalawang pagdating. Sa The Rapture, tulad ng inilarawan sa unang Tesalonika Kabanata 4, ang mga banal ay nahuli upang matugunan ng Panginoon sa hangin. Ito ay isang pagtitipon, isang pagtawag sa bahay. Ang pangalawang pagdating, na nangyayari 7 taon mamaya, ay inilarawan sa mga sipi tulad ng Zacarias Kapitulo 14, kung saan ang kanyang mga paa ay literal na tatayo sa bundok ng mga olibo sa Jerusalem. Sa rapture, dumating siya para sa kanyang mga banal. Sa pangalawang pagdating, bumalik siya kasama ang kanyang mga banal upang maitaguyod ang kanyang kaharian at hatulan ang mundo. Ang unang tanda na ito, ang kanyang hitsura sa mga ulap, ay isang personal, matalik na tawag sa kanyang minamahal na nobya, ang simbahan. Ito ang pangwakas na katuparan ng kanyang pangako sa Juan Kapitulo 14, kung saan sinabi niya, "Darating ako at dadalhin ka sa aking sarili, na kung nasaan ako." Ito ay isang pagsagip mula sa puot na darating, isang banal na kilos ng pag-ibig at proteksyon. Ang pag-agos mula sa maluwalhating paningin na iyon ay ang pangalawang tanda, isang tunog na maghahati ng kasaysayan sa dalawa. Ang panghuling trumpeta ay tunog. Hindi ito isang tunog na maaaring baliwalain o pagkakamali sa anupaman. Inilarawan ni Apostol Pablo ito bilang sinamahan ng tinig ng isang arkanghel. Isipin ang isang tunog na nagdadala ng awtoridad ng langit, isang utos na hindi lamang sa pamamagitan ng hangin, kundi sa pamamagitan ng mismong diwa ng bawat nabubuhay na tao. Para sa mananampalataya, para sa simbahan na naghihintay sa hari nito, ang pagsabog ng trumpeta na ito ang magiging pinakamagandang melody na naririnig. Ito ang pinakahihintay na signal, ang tawag na umuwi, ang pangwakas na tala na nagtatapos sa edad ng biyaya na kasalukuyang tinitirhan natin. Ito ang tunog ng tagumpay, ng pangako na natutupad. Ngunit para sa hindi naniniwala na mundo, ang parehong tunog na ito ay magiging isang bagay na lubos na naiiba. Ito ay magiging isang kakilakilabot, hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ito ay magiging isang tunog ng walang mapagkukunan, isang bingi na putok na nanginginig sa mga pundasyon ng kanilang katotohanan, na nagpapahiwatig ng isang bago at kakilakilabot na panahon. Ito ang sandali na inilarawan sa isang mga taga-Korinto 15:52, kung saan sinabihan tayo na mababago tayo, sa isang iglap, sa twinkling ng isang mata, sa huling trumpeta. Hindi ito isang unti-unting proseso. Ito ay isang instant, supernatural na kaganapan na na-trigger ng isang banal na tunog. Ang trumpeta na yun ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng pangunahing pakikitungo ng Diyos sa simbahan sa mundo at ang pivot ng kanyang makahulang takbo pabalik patungo sa bansa ng Israel at ang paghuhusga ng isang mundo na tumanggi sa kanya. Para sa isang pangkat, ito ang tunog ng muling pagsasama, para sa iba pa, ito ay ang bingi ng tunog na naiwan. At ano ang tunog na yun?
Ano ang agarang, pagbagsak ng lupa na resulta ng utos na makalangit? Ito ang humahantong sa amin sa ikatlong tanda, isang kaganapan na tumutol sa bawat batas ng kalikasan at biology na kilala sa tao, ang muling pagkabuhay ng mga patay kay Kristo. Ang Apostol Pablo ay napakatiyak tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16. Matapos ang sigaw, ang tinig, at ang trumpeta, sabi niya, at ang mga patay kay Kristo ay babangon muna. Mag-isip tungkol sa malalim na kabuluhan ng pahayag na yun, ang patay kay Kristo. Ito ay tumutukoy sa bawat mananampalataya, bawat lalaki, babae, at bata na nagpatuloy ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo para sa kaligtasan at namatay mula pa noong araw ng Pentekostes, mula nang isilang ang simbahan ang kanilang mga katawan ay maaaring bumalik sa alikabok, na wala sa dagat, o lumingon kay ash, ngunit ang kanilang mga espiritu ay nakasama sa Panginoon mula noong sandali ng kanilang pagkamatay. Ang kaganapang ito ay ang grand reunion ng kanilang espiritu na may bago, perpekto, pinarangalan na katawan. Hindi ito isang reanimation ng isang bangkay tulad ng isang bagay mula sa isang nakakatakot na pelikula. Ito ay isang banal na nilikha, isang katawan na nagmula tulad ng sariling maluwalhating katawan ni Kristo, tulad ng sinasabi sa atin ng Filipos Kapitulo 3 versikulo 21. Ito ay isang katawan na hindi may kakaila, walang kamatayan, at makapangyarihan. Isipin mo ito, mula sa bawat sementeryo, ang bawat nakalimutan na libingan, bawat lalim ng karagatan sa buong mundo, sa isang solong, coordinated, instant, ang mga bagong katawan ay bubuo at babangon. Ito ang pangwakas na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa mananampalataya, ito ay isang pintuan lamang. At ang muling pagkabuhay na ito ay sinipa ng Diyos ang pintuan na iyon sa mga bisagra nito para sa lahat ng kawalang hanggan. Hindi ito makikita ng mundo. Ito ay isang espiritual na kaganapan, isang pagtitipo na nauna sa pisikal na paghuli. Ngunit ito ang kinakailangang unang hakbang. Ang Diyos ay nagtitipon muna sa kanyang mga natutulog na santo. Ito ay isang pangako na natutupad sa mga henerasyon ng mga tapat na tagasunod na nabuhay ang kanilang buhay sa pag-asa sa mismong araw na ito. Ito ay isang sandali ng malalim na kaginhawaan para sa bawat tao na nagdalamhati sa pagkawala ng isang mahal sa pananampalataya. Ang pangwakas na palm na yon ay hindi kailanman pangwakas. Ito ay palaging, makita ka mamaya. Ang rapture ay yon, mamaya. Kaagad na sumusunod sa pagkabuhay na mag-uli, sa kaparehong twinkling ng isang mata, ay dumating ang ika-4 na pag-sign, ang pagbabagong anyo ng buhay. Matapos sabihin ni Pablo na ang mga patay kay Kristo ay babangon muna, nagpapatuloy siya sa taludtod 17, kung gayon tayo na buhay, na naiwan, ay mahuli kasama nila. Sino ang kami? Ito ay ang pangwakas na henerasyon ng mga mananampalataya na buhay sa mundo sa sandaling bumalik si Kristo sa hangin. Habang ang mga patay ay tumatanggap ng kanilang mga bagong katawan, ang buhay ay agad na mababago. Ang aming mga mortal na katawan, ang mga nagkakasakit, napapagod, at edad, ay ibubuhos tulad ng isang lumang Amerikana. Sa kanilang lugar, bibigyan tayo ng parehong uri ng luwalhati, walang hanggang katawan tulad ng mga nabuhay muli. Inilarawan ito ni Pablo sa isang mga taga-Korinto 15 bilang mortal na paglalagay ng kawalang kamatayan, ang masasamang paglalagay sa hindi pagkakamali. Ang pagbabagong ito ay agad-agad. Hindi ito isang proseso na mararamdaman mo o magkaroon ng oras upang pag-aralan. Isang sandali ikaw ay nasa mundo, sa isang pisikal na katawan na nakatali sa pamamagitan ng grabidad at pagkabulok. Ang susunod, ikaw ay perpekto, nag-remade, at magkasya para sa kawalang hanggan. Ang iyong likas na kalikasan ay binago mula sa mundo hanggang sa langit. Ito ang pangwakas na paglaya hindi lamang mula sa isang mundo na bumababa sa paghuhusga, ngunit mula sa mismong pagkakaroon ng kasalanan at kamatayan sa loob ng ating sariling mga katawan. Ito ang sandali na ang ating pag-aampon bilang mga anak na lalaki ay ganap na natanto, ang tinatawag ng Roma 8 na, ang pagtubos ng ating mga katawan. Para sa mundo na naiwan, ito ang magiging mahusay na mawala. Milyon-milyong tao, mula sa bawat bansa, tribu, at dila, ay mawawala lamang ng walang bakas. Ang mga kotse ay may iwan sa walang driver, ang mga eroplano ay walang pilot. Ang mga bata ay mawala sa kanilang mga tahanan.
Ang kaguluhan at terorismo na mag-uudyok ay hindi maiisip. Para sa mga kinuha, ito ay isang maluwalhati, agad na pagsasalin sa piling ng Diyos. Para sa mga nananatili, ito ay ang nakakatakot, hindi may kakaila na patunay na ang lahat ng binalaan nila ay totoo. Ang mundo ay mag-scramble para sa isang paliwanag aliens, isang pang-agham na kababalaghan, isang kolektibong maling akala kahit ano upang maiwasan ang kakilakilabot na katotohanan na tinawag ng Diyos ang kanyang bayan sa bahay at ang pangwakas na pagbilang sa paghuhukom ay nagsimula. Ito ay humahantong sa amin sa isang chilling ngunit kinakailangang punto. Ang paliwanag sa mundo para sa paglaho ay hindi magiging katotohanan. Hindi ito maaaring, upang aminin ang katotohanan ng pag-agaw ay aminin ang katotohanan ng Diyos, ang katotohanan ni Hesukristo, at ang katotohanan ng darating na paghatol. Ang sistema ng mundo, na pinasiyahan ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, ay panimula na alerdi sa katotohanan ito. Sa makatuwid, ang isang kasinungalingan ay ihahanda. Ang isang dakila, sopistikado, at lubos na nakakumbinsi na panlilinlang ay ihaharap sa isang mundo na desperado para sa isang sagot. Ito ang binabalaan ni Pablo tungkol sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, kapag pinag-uusapan niya ang darating na walang batas, na ang darating ay may lahat ng kapangyarihan at mga palatandaan at maling kababalaghan, at sa lahat ng masamang panlilinlang para sa mga namamatay, sapagkat tumanggi silang mahalin ang katotohanan at kaya maligtas. Pansinin ang dahilan kung bakit sila nalinlang, dahil tumanggi silang mahalin ang katotohanan. Ang rapture ay hindi lumikha ng kanilang kawalan ng paniniwala, ito ay inilalantad lamang ito. Sa loob ng maraming taon, mga dekada, henerasyon, ang mundo ay sinanay na tanggihan ng supernatural, upang mangutya ang ideya ng isang nagbabalik na hari, at ipaliwanag ang banal. Nagmarinate sila sa isang kultura na nagdiriwang ng pagsandig sa sarili at tinatanggal ang ganap na katotohanan. Kaya't kapag ang isang posible, tunog na pang-agham, o kahit na isang paliwanag na pseudo-spiritual ay inaalok marahil isang evolutionary leap, isang pag-akyat ng kamalayan, o ang interbensyon ng isang lubos na advanced na dayuhan na lahi, paglilinis ng planeta ng mga pinaka-nakakagambalang elemento sa pagaling nila ito. Sila ay kumapit dito. Ito ay magiging isang kaluwagan para sa kanila, dahil ang anumang paliwanag, kahit gaano kamangha-mangha, ay mas mainam na baluktot ang tuhod sa Diyos na ginugol nila ang kanilang buhay na hindi papansin o pagtanggi. Ang dakilang panlilinlang ay gag-ana hindi dahil ang kasinungalingan ay napakabuti, ngunit dahil ang mga puso ng mga naiwan ay handa nang matanggap ito. Ngunit habang ang mundo ay bumababa sa pre-nakabalot na maling akala na ito, ang ikalima at pangwakas na pagsign ng pagkakasunod-sunod ng rapture ay maluwalhating paglalahad para sa amin. Ito ang rurok ng kaganapan mismo, ang catching up. Sinabi ni Paul na mahuli tayo kasama nila sa mga ulap upang matugunan ang Panginoon sa hangin. Ang salitang Greek na ginamit dito para sa nahuli ay *harpazo*. Hindi ito isang banayad, pasibo na lumulutang. Ang harpazo* ay isang malakas, dynamic na pandiwa. Nangangahulugan ito na sakupin, pag-agaw palayo, upang iligtas mula sa panganib, upang maisakatuparan sa pamamagitan ng lakas. Ito ang salitang ginamit ng si Philip ay na-snatch ng espiritu matapos mabautismohan ang Ethiopian eunuch. Ito ang salitang ginamit upang ilarawan ng isang lobo na umaagaw ng isang tupa mula sa kawan. Ito ay isang banal, malakas na interbensyon. Ito ay isang rescue mission sa isang cosmic scale. Kami ay nai-snatched sa labas ng isang mundo na malapit ng maubos ng puot ng Diyos. Kami ay nakuha mula sa domain ng kadiliman at malakas na inilipat sa kaharian ng liwanag. Isipin ito tulad ng isang bumbero na bumabagsak sa isang pintuan at hinayla ang isang walang malay na biktima mula sa isang nasusunog na gusali ilang sandali bago gumuho ang bubong. Ang biktima ay hindi nag-aambag sa pagsagip, ang mga ito ay simpleng na-snatched sa kaligtasan. Sa parehong paraan, ang rapture ay hindi isang bagay na nakamit natin, ito ay isang bagay na tapos na sa amin sa pamamagitan ng labis na kapangyarihan at biyaya ng ating Diyos. Mawawala ang gravity, ang mga batas ng pisika ay suspindihin para sa mga anak ng Diyos. Sa instant na yun, kami ay iguguhit paitaas, na hinihimok ng isang banal na pagtawag na walang puwersa sa lupa na maaaring pigilan. At saan tayo pupunta? Ang banal na kasulatan ay tumpak, upang matugunan ang Panginoon sa hangin.
Ito ang aming banal na rendezvous. Pansinin, hindi namin siya nakilala sa mundo. Ang kanyang mga paa ay hindi hawakan ng lupa sa oras na ito. Nangyayari yun mamaya, sa pagtatapos ng kapighatian, kapag siya ay bumalik asterisk kasama ang asterisk kanyang mga banal upang hatulan ang mundo at may taguyod ang kanyang kaharian. Ito ay ibang kaganapan. Ito ay isang pribadong pagpupulong, isang pagtawag sa bahay ng ikakasal bago ang huling bagyo ay sumisira sa mundo. Bumaba siya mula sa pinakamataas na langit, at tayo ay nakataas mula sa lupa, nagkikita sa gitna, sa mga ulap, sa mismong hangin na dating itinuturing na domain ng kaaway. Ito ay isang pagpapahayag ng tagumpay. Kinukuha niya ang mismong kapaligiran, ginagawa itong lugar ng pagpupulong para sa kanyang tinubos. Ito ang katuparan ng kanyang pangako sa Juan Kapitulo 14, darating ako at dadalhin ka sa aking sarili, na kung nasaan ako maaari ka rin. Ito ang sandali na ipinangako ang pangako. Ito ang mahusay na pag-uwi. At hindi tayo mag-iisa. Binibigyang diin ni Pablo na nahuli tayo, kasama nila, sila, bilang muling nabuhay na mga banal na tinalakay lamang natin. Ito ang pangwakas na pagsasama-sama ng pamilya. Isipin mo ito. Sa paitaas na pagmamadali, ikaw ay magkakaisa hindi lamang sa mga mananampalataya na alam mong namatay isang magulang, asawa, isang anak, isang kaibigan ngunit sa buong ulap ng mga saksi. Makikita mo sina Paul, Peter, Mary, John. Makakatagpo ka ng mga reformador, martir, misyonero, tahimik, tapat na mga banal na ang mga pangalan ay kilala lamang sa langit. Ang bawat mananampalataya mula sa bawat edad, mula sa bawat bansa, mula sa bawat lakad ng buhay, ngayon ay naperpekto at niluwalhati, na umaakyat bilang isang solong katawan, isang pinag-isang nobya, upang matugunan ang kasintahang lalaki. Ang lahat ng mga dibisyon na naganap sa simbahan sa mundo denominational wall, teolohikal na mga squabbles, pagkakaiba sa kultura ay magbabad sa kaluwalhatian ng sandaling yun. Kami ay magiging isa, sa wakas at magpakailanman, nagkakaisa sa ating pag-ibig para sa Kanya. Ang ating mga mukha lahat ay lumingon sa mapagkukunan ng sigaw na tumawag sa amin sa bahay. Ang pinag-isang pag-akyat na ito ay ang pangwakas, matagumpay na paglabas ng simbahan mula sa yugto ng kasaysayan ng lupa bago magsimula ang pangwakas na kilos ng paghuhukom. Mag-isip tungkol sa manipis, nakamamanghang saklaw ng sandaling iyon. Ang katawan ni Kristo, na binanggit para sa millennia, ay sa wakas ay kumpleto at makikita. Hindi na isang abstract na konsepto, hindi na nakakalat at hindi sakdal na representasyon sa mundo. Sa pag-akyat na yun, ang katawan ay ginawang buo. Ang bawat miyembro, mula sa hindi bababa sa kilala sa pinakasikat, ay nahahanap ang kanilang lugar. Hindi masabi ng kamay sa paa, hindi ko na kailangan sa iyo, dahil sa instant na yun, makikita natin na may maluwalhating mata kung paano ang bawat solong mananampalataya ay mahalaga sa kabuuan. Ang pangwakas na piraso ng puzzle ay nag-click sa lugar, at ang grand mosaic ng pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan ay ipinahayag sa lahat ng nakamamanghang, pinag-isang kaluwalhatian. Ito ay hindi lamang isang pagtitipon, ito ay isang pagkumpleto. Ito ang pangwakas na sagot sa panalangin ni Kristo sa Juan Kapitulo 17, upang sila ay maging isa, tulad mo, Ama, ay nasa akin, at ako sa iyo, upang sila ay maging isa kahit na tayo ay isa. At ang lugar ng pagpupulong mismo ay napuno ng malalim na kabuluhan. Sa mga ulap, bakit ang mga ulap? Ito ay hindi lamang isang random na lokasyon ng atmosfera. Sa banal na kasulatan, ang mga ulap ay palaging ang belo ng kaluwalhatian ng Diyos, ang karwahe ng kanyang presensya. Kapag pinangunahan ng Diyos ang Israel sa ilang, siya ay nasa isang haligi ng ulap sa araw. Nang bumaba siya sa Mount Sinai upang bigyan ng batas, ang bundok ay natatakpan sa isang makapal na ulap, dumadaloy sa kanyang kapangyarihan. Kapag ang tabernakulo ay nakatuon, ang ulap ng kaluwalhatian ng Panginoon ang Shekinah na puno ito ng lubusan na kahit si Moises ay hindi makapasok. At higit na makabuluhan para sa atin, nang matapos ng ating Panginoong Hesus ang kanyang gawain sa mundo, isang ulap ang tumanggap sa kanya mula sa paningin ng mga alagad sa kanyang pag-akyat. Nangako ang mga anghel, ang parehong Hesus, na kinuha mula sa iyo sa langit, ay darating sa parehong paraan tulad ng nakita mo siyang pumapasok sa langit. Umalis siya sa isang ulap, bumalik siya para sa amin sa mga ulap. Kaya't kapag nahuli tayo upang salubungin siya, sa mga ulap,
tayo ay dinadala sa mismong globo ng kanyang banal na kamahalan. Kami ay dumadaan sa belo na naghihiwalay sa temporal mula sa walang hanggan, sa lupa mula sa langit. Ang mga ulap ay naging aming gateway sa kaluwalhatian, ang mismong kapaligiran na sisingilin sa pagkakaroon ng hari. Ito ay isang banal na punto ng rendezvous, isang silid ng pulong ng celestial kung saan tayo, ang ikakasal, ay formal at walang hanggan na pinagsama sa ating ikakasal, si Kristo. Nagpapahiwatig ito ng isang kompleto at kabuuang paghihiwalay mula sa sistema ng mundo sa ibaba at isang buo at pangwakas na pasukan sa kanyang agarang, hindi na buong presensya. Ang mundo ay titingnan at walang makitang iba kundi ang mga ulap, ngunit para sa atin, ang mga ulap na yun ay ang napakatrono na silid ng ating Diyos, ang backdrop para sa pinakamaluwalhating pagpupulong sa kasaysayan ng paglikha. At ito ang humahantong sa amin sa rurok ng buong daanan, ang panghuli na patutunguhan, ang pangwakas na katotohanan na ang lahat ng kasaysayan ay itinatayo para sa mananampalataya. Matapos ang sigaw, ang tinig, ang trumpeta, muling pagkabuhay, at pag-akyat, inihatid ni Paul ang pinakamalalim at nakakaaliw na pangako ng lahat, at sa gayon ay lagi tayong makakasama ng Panginoon. Huminto at hayaang lumubog ang mga salitang iyon sa iyong kaluluwa. Palaging makasama ang Panginoon. Ito ang wakas ng lahat ng ating pagsusumikap, ang pagpapagaling ng lahat ng ating mga sakit, ang sagot sa lahat ng ating mga dalangin. Ito ang patutunguhan na nilikha namin. Ang bawat iba pang pangako sa banal na kasulatan ay isang stepang na bato sa isang ito. Kapatawaran ng mga kasalanan. Iyon ay upang tayo ay maaaring kasama ng Panginoon. Pagbibigay katwiran. Iyon ang gumagawa sa atin ng sapat na matuwid upang makasama ang Panginoon. Pagpabanal, iyon ang proseso ng pagiging mas katulad niya, na naghahanda sa atin na makasama ang Panginoon. Lahat ito ay nagtatapos sa isang ito, simple, pag-shattering reality, permanenteng, walang putol, harapan na pakikisama sa ating tagapagligtas at Diyos. Ang salitang palaging ay nagwawasak sa bawat takot sa paghihiwalay sa hinaharap. Sa mundong ito, ang bawat relasyon ay pinagbantaan ng distansya, sa pamamagitan ng hindi pagkakaunawaan, sa pamamagitan ng sakit, at sa huli sa pamamagitan ng kamatayan. Kahit na ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos, habang ligtas kay Kristo, ay madalas na napinsala sa ating pagtatapos sa pamamagitan ng pag-aalinlangan, sa pamamagitan ng kasalanan, sa pamamagitan ng mga pagkagambala at kalungkutan ng bumagsak na mundo. Naranasan namin ang kanyang presensya, oo, ngunit sa pamamagitan ng isang baso, madilim. Naglalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa paningin. Ngunit sa araw na yon, palaging nagsisimula. Wala ng palm, wala ng libot na puso, wala ng mga panalangin na parang hit nila ang kisame. Wala ng umiiyak, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sigaw na yon ay binigkas ng isang beses, ni Kristo sa krus, upang hindi na natin ito muling ipahayag. Ang aming palaging ay binili ng kanyang pansamantalang paghihiwalay mula sa Ama. Mula sa sandaling yun ng rapture pasulong, ang ating pag-iral ay tinukoy ng isang solong, maluwalhati, hindi nagbabago na katotohanan, kasama natin siya. Magpakailanman, ano ang itsura ng pagiging kasama niya? Ito ay upang makita ang mukha ng isa na nagmamahal sa amin at ibinigay ang kanyang sarili para sa amin. Upang makita ang mga kopya ng kuko sa kanyang mga kamay at paa, hindi bilang mga simbolo ng isang malayong makasaysayang kaganapan, ngunit bilang kasalukuyan, maluwalhating paalala ng pag-ibig na nagdala sa amin sa bahay. Ito ay upang marinig ang kanyang tinig, hindi sa isang bulong sa ating espiritu, ngunit sa ating sariling niluwalhati na mga tainga. Ito ay upang malaman dahil kami ay lubos na kilala. Ang mga insecurities na salot sa atin, ang pagdududa sa sarili, ang takot sa pagtanggi, lahat ng ito ay masisira sa ilaw ng kanyang perpektong pag-ibig at pagtanggap. Sa wakas ay mauunawaan natin ang ating sariling pagkakakilanlan dahil tatayo tayo sa piling ng isa na lumikha sa atin at tinubos tayo. Hindi na tayo tatukoy ng ating mga pagkabigo o maging ang ating mga tagumpay sa lupa, ngunit sa pamamagitan ng ating kaugnayan sa Kanya. Kami ay Kanya, at Siya ay atin, at ito ay isang bihasang katotohanan, hindi lamang isang teolohikal na katotohanan. At ang pagiging kasama niya, ay hindi isang nag-iisa na karanasan, tulad ng isang pribadong madla na may isang hari.
Ito ay isang muling pagsasama-sama ng pamilya ng mga proporsyon ng kosmiko. Ang susunod na taludtod sa unang Tesalonika Kapitulo 4, ang taludtod na nagtatapos sa buong daanan na ito, ay nagsabi, sa makatuwid ay aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. Bakit ito ginhawa? Dahil ang orihinal na tanong mula sa mga taga-Tesalonika ay tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na. Nag-aalala sila, na-miss ba nila? Ang sagot ni Paul ay isang kulog na, hindi. Sa katunayan, babangon muna sila. Ang ginhawa ay nasa muling pagsasama. Hindi lamang tayo makakasama ng Panginoon, ngunit makakasama natin ang bawat isa, kasama ang lahat ng mga banal sa lahat ng edad. Isipin mo ito, makikita mo ang mga mukha ng mga minahal mo at nawala kay Kristo. Ang magulang na nagturo sa iyo na manalangin. Ang kaibigan na nakatayo sa tabi mo sa iyong pinakamadilim na oras. Ang bata o asawa ay nakuha din sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng mga palom na pinapagod ang iyong puso ay mawawala sa isang sandali ng maluwalhating pagbati. At ang mga muling pagsasama ay magiging perpekto. Hindi magkakaroon ng matagal na mga anino ng mga nakaraan na masakit, walang hindi sinasabing sama ng loob, walang awkwardness. Ang lahat ay gagaling at buo sa pagkakaroon ng pag-ibig ni Kristo. Makikita natin ang bawat isa tulad ng lagi nating sinadya, maluwalhati at perpekto, at ang pag-ibig natin sa isa't isa ay magiging isang dalisay na pagmuni-muni ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Makakatagpo ka ng mga bayani ng pananampalataya na nabasa mo lamang. Makakalakad ka kasama si Abraham, makipag-usap kay David, pakinggan si Paul na ipaliwanag ang mga hiwaga na nakita lamang niya sa bahagi sa mundo. Ikaw ay magiging bahagi ng dakilang ulap ng mga saksi, hindi na lamang mga saksi sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit sa pamamagitan ng paningin. Kami ay magiging isang katawan, isang pamilya, nagkakaisa sa aming pagsamba sa kordero na napatay. Ang kalungkutan na pinagmumultuhan ng maraming mga puso, kahit na sa isang masikip na silid, ay mawawala magpakailanman. Kabilang tayo, tunay, malalim, at walang hanggan. At paano natin mararanasan ang lahat ng ito? Sa mga katawan na perpektong angkop para sa kawalang hanggan. Sinasabi sa amin ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 15 na ang ating mga katawan ay itataas na, hindi mahahalata, sa kaluwalhatian, sa kapangyarihan. Isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Wala ng sakit, wala ng talamak na sakit na dumadaloy sa iyong enerhiya at ang iyong kagalakan. Wala ng baso, wala ng mga pantulong sa pagdinig, wala ng mga wheelchair. Wala ng mental fog o ang mabagal, malupit na pagtanggi ng katandaan. Ang iyong katawan ay hindi magiging iyong kaaway, ngunit ang iyong handa at perpektong kasosyo sa buhay na walang hanggan. Wala nang pakikipaglaban laban sa mga makasalanang hangarin na lumabas mula sa ating nahulog na laman. Tapos na ang digmaan sa loob. Ang tagumpay ay ideklara at ganap na natanto. Magkakaroon ka ng isang katawan na maaaring ganap na maipahayag ang pagsamba sa iyong puso ng walang limitasyon, isang pag-iisip na maaaring maunawaan ang mga kaluwalhatian ng Diyos ng walang pagkapagod, at isang espiritu na perpekto, walang tigil na pakikipag-isa sa tagalikha nito. Magagawa nating galugarin ang bagong kalangitan at ang bagong lupa, upang tumakbo at hindi mapapagod, maglingkod at maghari kasama si Kristo na may lakas at kasiglahan ay hindi natin masisimulang isipin ngayon. Hindi ito ilang disembodied, multo na pagkakaroon. Ito ay isang pisikal, nasa salat, na buhay sa isang universo na muling isinali ng Diyos, at magkakaroon tayo ng perpektong kagamitan upang tamasahin ito, at siya, magpakailanman. Ang pangakong ito, ang mapalad na pag-asa, ay hindi sinadya upang maging isang anyo ng escapism na nagpapasaya sa atin sa mundo. Ito ay sinadya upang maging gasolina na ginagawang epektibo sa atin. Ito ang angkla para sa ating mga kaluluwa, matatag at ligtas, na humahawak sa atin na matatag sa mga bagyo ng buhay. Kapag alam mo na ang iyong tunay na patutunguhan ay ginagarantiyahan, na ang isang mana na hindi maaaring mapahamak, masira, o fade ay naghihintay para sa iyo, nagbabago ito kung paano mo nahaharap ang mga pagsubok sa ngayon. Ang pagkawala ng isang trabaho, ang tibaw ng pagkakanulo, ang diagnosis mula sa doktor ang mga bagay na ito ay masakit pa rin, ngunit nawalan sila ng kanilang tunay na kapangyarihan sa iyo. Hindi nila maaaring magnakaw ang iyong kinabukasan. Hindi ka nila maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos.
Sila ay, tulad ng sinabi ni Pablo, ilaw at pansamantalang mga problema, na nakamit para sa amin ng isang walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Ang pag-asang ito ay naglilinis sa amin. Tulad ng isinulat ni Apostol Juan, ang lahat na may pag-asa na ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, tulad ng siya ay dalisay. Ang pag-alam na makikita natin siyang harapan sa mukha ay nag-uudyok sa atin na nais na maging katulad niya ngayon. Ito ay nagpapatuloy sa amin para sa kabanalan, hindi sa legal na takot, ngunit sa pagnanais ng isang magkasintahan na mapalugdan ang mahal nila. Nagbibigay ito sa amin ng ibang sistema ng halaga. Ang mundo ay nag-scrambles para sa pera, para sa kapangyarihan, para sa pansamantalang katanyagan. Ngunit alam natin na tayo ay mamamayan ng isang makalangit na kaharian. Ang aming mga pamumuhunan ay nasa kawalang hanggan. Maaari nating maging mapagbigay, magpatawad, maglingkod, mahalin ang ating mga kaaway, sapagkat alam natin na ang ating tunay na kayamanan ay ligtas kay Kristo. Ang pag-asa na ito ay nagbibigay hiwalay sa amin. Ano ang pinakamasama sa mundo na magagawa sa atin? Maaari itong mangutya sa amin, maaari itong tumagal ng ating mga pag-aari, maaari ring makuha ang ating buhay. Ngunit ang lahat ng ginagawa ay mas mabilis sa amin sa mismong presensya na nais namin. Pinapauwi lang tayo nito sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay aliwin ng isa't isa sa mga salitang ito. Hindi ito isang platitude card ng pagbati. Ito ay malalim, teolohiko, nagbabago ng katotohanan sa buong mundo. Kapag nakakita ka ng isang kapatid na lalaki na umiiyak sa isang libingan, maaari kang sumabay sa kanila, hindi sa mga walang laman na parirala, ngunit sa konkretong pangako na para sa mananampalataya. Hindi ito, palm, ngunit makita ka mamaya. Kapag nakakita ka ng isang taong nahihirapan sa isang nakagagalit na kasalanan, pakiramdam tulad ng isang pagkabigo, maaari mong paalalahanan sila na ang kanilang pagkakakilanlan ay wala sa kanilang pakikibaka, ngunit sa Kristo na nasakop na at darating upang dalhin sila sa isang lugar kung saan ang pakikibaka ay titigil na umiiral. Kapag naramdaman mo ang bigat ng sirang mundo na ito, ang kawalan ng katarungan, pagdurusa, ang manipis na pagod ng lahat, maaari mong itaas ang iyong ulo at tandaan na ang tunog ng trumpeta ay tunog. Ang Panginoon mismo ay bababa, at tayo na siya ay mahuli na magkasama upang makilala siya, at sa gayon ay laging asterisk makakasama natin ang Panginoon. Hindi ito kanais-nais na pag-iisip. Ito ang sinumpaang pangako ng Diyos na hindi maaaring magsinungaling, binili ng dugo ng kanyang sariling anak. Ito ang pangwakas na kabanata ng ating kwento ng pagtubos, at ang unang kabanata ng ating buhay na walang hanggan kasama niya. Kaya hayaang tumulo ang katotohanan ito mula sa iyong ulo sa iyong puso. Hayaan itong baguhin ng paraan na nakikita mo ang iyong mga kalagayan. Hayaan itong baguhin ng paraan ng pakikipag-ugnay mo sa iba. Kami ay isang tao ng pag-asa, hindi dahil tayo ay mga optimista, ngunit dahil ang aming pag-asa ay nakaangkle sa isang tao, ang nabuhay at nagbabalik na hari, si Hesukristo. Ang aming kinabukasan ay hindi isang hindi kilalang fog, ito ay isang tao, at ang ating kapalaran ay makakasama sa kanya. Binago nito ang lahat, nangangahulugan nito na walang luha na nasayang, walang panalangin na hindi naririnig, walang gawa ng katapatan ang nakalimutan. Lahat ito ay nangunguna sa kung saan. Lahat ito ay humahantong sa kanya. Ang kwento ay hindi natapos, at ang pinakamahusay ay darating pa. Ang rurok ng lahat ng kasaysayan ng tao ay hindi isang cataclysm ng pagkawasak, ngunit isang kapistahan sa kasal, isang homecoming. Ito ang sandali kung kailan dumating ang nobya para sa kanyang nobya, at dinala kami sa bahay na inihahanda niya para sa amin. Ano ang isang araw na yon? At ito ay hindi isang malayong, fairy tale panaginip. Mas malapit ito ngayon kaysa kahapon. Ang mga palatandaan ng mga oras ay tumuturo sa pagiging malapit nito. Sa makatuwid, dapat tayong mabuhay na may pakiramdam ng pag-asa, isang pakiramdam ng pagkadali, at isang hindi matitinag na kagalakan. Hindi lang kami naghihintay para sa mangyayari, naghihintay kami para may dumating. Ang pagiging kasama ng Panginoon ay nagpapahiwatig din ng isang pagpapanumbalik ng layunin. Dito sa mundo, madalas tayong nagpupumilit na maunawaan ang ating lugar sa mundo. Tatanungin namin, ano ang aking tungkulin? Ano ang dapat kong gawin? Nakakakuha kami ng mga sulyap nito, nakakahanap kami ng mga panahon ng makabuluhang trabaho at serbisyo,
ngunit madalas itong fragment at hindi maliwanag, na hinahadlangan ng aming sariling mga limitasyon at ang pagkasira ng mundo. Sa kawalang hanggan, ang pagkalito na yun ay mawawala. Bibigyan tayo ng makabuluhan, masayang gawain na dapat gawin sa paglilingkod sa ating hari. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa amin na naghahari kay Kristo. Nagsasalita ito tungkol sa amin sa paghuhusga ng mga anghel. Pinag-uusapan natin ang pagiging pari sa Diyos. Ang mga ito ay hindi pasibo na papel. Hindi kami makaupo sa mga ulap na naglalaro ng mga alpa sa mga trilyon ng mga taon. Iyon ay isang karikatura na nawawala ang maluwalhati, pabago-bagong katotohanan ng bagong paglikha. Kami ay magiging aktibong mga kalahok sa walang hanggang kaharian ni Kristo. Magkakaroon tayo ng mga isip na ganap na buhay, magagawang malaman at mapalago at maunawaan ang kalaliman ng karunungan at pagkamalikhain ng Diyos. Magkakaroon tayo ng mga katawan na puno ng enerhiya, magagawang galugarin ang nabagong nilikha ng Diyos. Magkakaroon tayo ng mga puso na puno ng pag-ibig, magagawang maglingkod sa Diyos at sa isa't isa na may perpektong kagalakan at walang makasariling ambisyon. Ang bawat regalo at talento na ibinigay sa iyo ng Diyos, na kung saan ay madalas na nabigo at limitado dito, ay may lalabas sa kapunuan nito para sa kanyang kaluwalhatian. Ang artista ay lilikha ng isang kagandahang hindi natin maisip ngayon. Ang music hero ay magbubuo ng mga harmonies na nagbubunyi sa langit. Ang tagapangasiwa ay mamamahala ng perpektong hustisya at karunungan sa ilalim ng awtoridad ni Kristo. Ang lahat ng ating gawain ay ang pagsamba, at ang lahat ng ating pagsamba ay magiging isang masayang, katuparan ng kasiyahan. At ang kasiyahan na ito ay hindi maranasan sa paghihiwalay. Isipin mo ito, napakarami ng ating sakit sa buhay na ito ay nagmula sa mga sirang relasyon. Ito ay nagmula sa kalungkutan, pagkakanulo, hindi pagkakaunawaan, at ang malalim na sakit ng pagkawala ng mga mahal natin. Ngunit sa kawalang hanggan, upang maging kasama ng Panginoon, ay nangangahulugan din na makasama ang kanyang mga tao sa paraang maaari lamang nating managinip ngayon. Ang lahat ng mga hadlang na naghahati sa atin dito, pride, kawalan ng kapanatagan, paninibugho, takot, pagiging makasarili ay mawawala. Isipin ang isang pamayanan kung saan ang bawat solong tao ay ganap na walang kasalanan. Isipin ang mga pag-uusap na walang nakatagong mga agenda, hindi na kailangang protektahan ang iyong sarili, walang takot na hatulan o hindi maunawaan. Isipin na lubos na kilala at lubos na minamahal, hindi lamang ng Diyos, kundi ng lahat. Sa wakas tayo ay magiging pamilya ng Diyos na laging inilaan tayo. Ang simbahan, ang nobya ni Kristo, ay iharap sa Kanya ng walang lugar o kulubat, at magiging bahagi tayo ng maluwalhati, perpekto na pamayanan. Isipin ang mga muling pagsasama na naghihintay sa amin. Ang mga mahal sa buhay kay Kristo na nauna sa atin, hindi lamang natin sila makikita muli, ngunit malalaman natin sila sa bago at mas malalim na paraan. Ang mga ugnayan na pinutol ng kamatayan ay pipiliin muli, hindi sa kalungkutan, ngunit sa walang tigil na kagalakan ng presensya ng Diyos. Makakatagpo tayo sa mga banal ng dati, si Abraham, Moises, David, Mary, Paul. Naririnig natin ang kanilang mga kwento mula sa kanilang sariling mga bibig. Uupo tayo sa paanan ng mga espiritual na higanti na humuhubog sa ating pananampalataya, at sasamba tayo sa tabi nila bilang mga kapatid, ay katumbas ng biyaya ni Kristo. Ang kalungkutan na maaaring hindi mapanghimasok kahit na ang pinakamasikip na silid sa mundo ay mawawala magpakailanman, papalitan ng isang perpekto, mapagmahal na pakikipag-isa sa Diyos at sa kanyang mga tao. Ito ang tunay na katawan ni Kristo, ganap na gumaling, ganap na pinag-isa, at ganap na buhay. At sa gitna ng pagpapanumbalik na ito ay ang pagpapanumbalik ng ating sarili. Ipinangako ng Biblia na bibigyan tayo ng mga bagong katawan, pinarangalan na mga katawan, tulad ng sariling muling nabuhay na katawan ni Kristo. Hindi ito ilang maliit na detalye, ito ay isang pangako na nagbabago ang lahat tungkol sa kung paano natin nakikita ang ating kasalukuyang pagdurusa. Ang bawat sakit, bawat talamak na sakit, bawat kapansanan, bawat tanda ng pag-iipon na nagpapaalala sa atin ng ating dami ng namamatay, lahat ito ay may petsa ng pag-expire. Magkakaroon ng isang araw kung kailan ka gising, tulad ng nangyari, sa isang katawan na sumabog sa buhay, isang katawan na hindi kailanman magkakasakit, hindi kailanman mapapagod,
hindi makaramdam ng sakit, at hindi mamamatay. Ang pag-iisip na nakikipaglaban sa pagkabalisa, pagkalungkot, o ang ulap ng demensya ay gagawing perpektong malinaw, matalim, at mapayapa. Ang puso na napakadaling nasugatan at nasira ay gagawing buo at hindi mapapansin sa kalungkutan. Sinasabi ng Apokalipsis 21 na ang Diyos mismo ay aalisin ang bawat luha mula sa kanilang mga mata, at ang kamatayan ay hindi na magiging, at hindi magkakaroon ng pagdadalamhati, o pag-iyak, o sakit ngayon, sapagkat ang mga dating bagay ay namatay. Sandali at hayaang lumubog yun. Wala ng sakit, wala ng luha, wala ng libing, wala ng palem. Ang muling nabuhay na katawan na ito ay perpektong angkop para sa buhay sa isang muling nabuhay na mundo. Kapag pinag-uusapan natin ang langit, hindi tayo nagsasalita tungkol sa isang disembodied, multo na pagkakaroon sa mga ulap. Nagsasalita kami ng isang bagong langit at isang bagong lupa, isang pisikal, nasa salat na paglikha ng muling paglikha at perpekto. Ang kasalukuyang mundo na ito, na kung saan ay umuungol sa ilalim ng sumpa ng kasalanan, ay mapalaya. Ang kagandahang nakikita natin ngayon sa isang paglubog ng araw, isang saklaw ng bundok, o isang kagubatan ay anino lamang, isang malabong eko ng kagandahan na darating. Isipin ang isang mundo na walang polusyon, walang pagkabulok, walang likas na sakuna. Isipin ang isang paglikha sa kapayapaan sa kanyang sarili, kung saan ang leon ay namamalagi sa kordero, isang mundo na tumatakbo sa isang panginginig ng boses at buhay na hindi natin maiintindihan. Ito ang magiging tahanan namin. Magagawa nating galugarin ito, linangin ito, pag-aralan ito, at tamasahin ito tulad ng laging inilaan ng Diyos, nang walang takot o limitasyon. Maglalakad kami kasama ang Panginoon sa cool ng araw, tulad ng ginawa ni Adan at Eva, ngunit sa oras na ito, na walang ahas, walang tukso, at walang posibilidad na mahulog. Ito ay ang pagpapanumbalik ng Eden, ngunit mas mahusay, sapagkat ito ay isang matubos na paglikha, na secure magpakailanman sa pamamagitan ng natapos na gawain ni Kristo. Ang ating kinabukasan ay hindi isang pagtakas mula sa katotohanan, ito ay ang pagpapanumbalik ng katotohanan sa pinakamaluwalhati, na inilaan ng Diyos. Hindi kami nakalaan upang maging mga espiritu na lumulutang sa isang walang bisa na walang bisa. Kami ay nakalaan upang mabuhay muli ang mga taong naninirahan sa isang nabuhay, na pinasiyahan ng isang muling nabuhay na hari. Ito ang aming matatag, hindi matitinag na pag-asa. Kaya, ang matatag, hindi matitinag na pag-asa ay hindi lamang isang malayong panaginip, ito ay isang pangako na may kapangyarihang baguhin ang ating katotohanan ngayon. Sa pag-iisip nito, nais kong tanungin ka, anong tukoy na aspeto ng aming muling nabuhay na hinaharap ang nagbibigay sa iyo ng pinakalakas upang harapin ang iyong mga pakikibaka sa kasalukuyan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento, gusto kong basahin ang mga ito. Kung hinikayat ka ng mensaheng ito, mangyaring mag-subscribe at siguraduhing pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video, kung saan galugarin namin kung paano praktikal na mabuhay ng hindi ka panipani walang pag-asa araw-araw. Hanggang doon, hawakan ng mabilis ang pangakong yun. Ito si Marco, nag-sign off.